Ang arena ay desyerto, mga dahon lang ang umiikot sa stage. Hayaan mong ikaw ang mauna. Masiglang inutusan ni Yi Piang, go for it. Kung manalo ka, bibilhan kita ng alak. Ang aking enchantress yan ay umaasa sa iyo. Si Zhang Shibo ay naglakad ng mayabang, mukhang napakalakas, at inihayag, hindi ako magpapakita ng awa sa mga babae o sa mahina sa battlefield. Ang sinumang sumalungat sa aking Celestial Sword Sect ay magtatapos ng mas masahol pa sa karne ng aso. Humanda sa pakikipaglaban, ngumisi si Jiuyu. Pagkatapos ay sumuntok siya ng napakalakas kaya't samuka si Zhang Shibo ng dugo at isang mata. Isang sikos sa baba para sa dagdag na katiyakan. Matagumpay na pinalaya ni Jiuyu ang ilang ngipin. Nagulat ang mga tao, ano ang nangyayari? Ang lasing na ito ay isang savage. Ito ba ay isang sect competition o isang back alley brawl? Matapos bugbugin ni Gu na hinawakan ang kanyang buhok at kinaladkad siya, si Zhang Shibo ay nakapagbulong lang ng hindi maintindihan. Nakatayo sa pinakamagandang tanawin, malakas na pinalo ni Chang Xiaoxiao ang mesa sa pagkabigla, nagkakamali ba ako? Si Grand Elder Zhang Ciji ng Celestial Sword Sect. Ang alamat na pumuksa ng isang buong sekta sa isang pagtama ng espada. Ano ang nangyayari rito? Pagkatapos ay inihagis siya ni Guyu sa erenang malakas. Sumigaw si Zhang Shibo na takot na takot. Dinura ni Juyu ang isang bibig ng alak, puno ng alak. May lakas ng loob pa si Zhang Shibo na magreklamo, ikaw lasing. Paano mo yun matatawag na heroic? Nagsagawa ka ng sneak attack sa akin. Nakatayo sa ilalim ng arena, ngumisi si Juyo at nag-snap ang kanyang mga daliri. Umalangaw muli ang sigaw ni Zhang Shou, sinundan ng isang pagsabog. Pinanood ni Na Zuan at Lin Yuan ang eksena na hindi makapaniwala. Inilahad ni Chang Xiaoxiao ang kanyang mga teorya. Maaari ba talagang ang lasing na iyon ay ang lasing mula sa heavenly rankings? Bakit siya biglang sumali sa Remnant Sect? Kumunot ang noo ni Zan, hindi ko inaasahan na sasali ang isang lasing sa Remnant Sect. Dapat pinahayaan ko na lang si Junior Brother Lin ang humarap sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Lin Yuan, tinalo ng lasing na ito si Uncle Zhang, at babayaran ko iyon mamaya. Kahit na ang dalawa pa ay mag-forfeit, pupuksin ko ang buong sekta nila pagkatapos ng kompetisyon na ito. Inanunsyo ni Zhang Xiaoxiao, susunod na ang 4th match at papasok sa field si Shen Yuan. Banta ni Yi Piang sa pagkakataong ito, Uncle, hindi mo nakikita si Yan Ang. Galit na galit siya, sumulyap si Shang Yuan, nagdilim ang kanyang mukha habang iniisip sa kanyang sarili na talagang nakakatakot siya. Humakbang si Shu Chan upang tanggapin ang hamon. Nakatingin sa kanyang kalaban, hindi niya napigilan ang paggalit. Nagsugo ng bata sa stage. Sinusubukan mo ba akong hamakin? Kayo ay basura ng Remnant Sect. Hindi niyo ba siya papalitan ng forfeit? Nakaramdam ng kahihiyan si Shang Yuan nang marinig yun at galit na humakbang. Mabilis niyang sinuntok ang mukha ni Zuan na nagdulot ng pagdugo at panginginig sa sakit. Tumalon muli si Shang Yuan at kumapit sa kanyang kalaban bilang paghahanda sa pag-atake sa kanya. Nanumpa si Shu Chan. Pagkatapos ay agad siyang nakatanggap ng sipa sa mukha. Ang sipa na ito ay talagang sinira ang buong sahig ng arena. Napaka-violent ng batang ito. Isang takot na manunood ang sumigaw, tinatakpan ang kanilang mga mata. Goddess Juice, mukha ay tapos na. Mukhang si Ling Russo na lang ang natitirang sword goddess sa mundong ito. Nagulat si Buan, Xiao ba? Tumanggi si Yi Piang, napansin mo rin sa wakas, ha? Ngunit sa halip na ang inaasahan nila, biglang sinabi ni Ban, na ikinagulo nila, naging masama si Xiao ba? Ikaw ang kasama mo, hindi na natin siya papayagan na makipaglaro sa lasing na iyon. Mukhang ulo ng baboy, umiiyak si Chuan habang kinakarga sa stretcher. Inanunsyo ni Chen Xiaoxiao, sa kasamaang palad, ayon sa doktor, ganap na naduraj ang merid ians ni Miss Chu. Permanenteng napulay siya at hindi na muling makapag-cultivate. Ang malikot na bata ng Ruin Sect ay seryosong nakakatakot. Balik sa bisig ni Ban, kinurot niya ang puwit ni Shen Yuan at sinaway, sino ang nagsabi sa iyo na umarte ng malikot? Ang iba pang mga kalahok na binyuli ni Chuan kanina ay nagsaya, makakapag-usap na ulit tayo. Nawala na ang mute charm na ginamit niya salamat sa Ruin Sect. Sa wakas, lalaban ang Bookworm Kid sa pinakamalakas na Heavenly Sword.
Sana makaligtas siya. Si Lin Yuan, matagumpay na napukaw ng Ruin Sect, ay dumura, mga langgam kayo. Habang lumakad ang dalawa sa arena, inihayag ni Chang Xiaoxiao, ang huling laban sa pagitan ng pinakamahina at pinakamalakas na sekta sa langit at sa lupa. Hindi pa natatalo si Lin Yuan simula nang magsimula siya. Ang sinumang kalaban ay bumagsak mula sa isang pag-atake ng espada. Gusto kong sabihin ang isang bagay, Bookworm Kid, kung magiging delikado ang mga bagay, pakiusap, sumuko agad upang iligtas ang iyong buhay. Lumulutang sa ere, banta niya, kaya niya ba o hindi siya makakapag-surrender sa stage na ito, na sa akin iyan. Sinasabi ko ito mula ngayon, ang 5 miyembro ng Ruin Sect ay magiging mga pawn sa aking laro. Nang ahas kang sakta ng aking junior sister Chu, nakatadhana kang masumpa ng walang hanggan. Gayunpaman, si Yipiang, sa kanyang lakas, ay nanatiling ganap na walang pakialam. Titingnan ko kung ano ang mangyayari sa susunod na pahina, pagkatapos ay magpapasya ako. Lin Yuan, galit na galit, ay nagsalita ng walang katuturan, dapat malaman ng isang langgam na katakutan ang malakas. Gagamit lang ako ng isang clone para durugan ang lahat ng iyong Meridians. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng mga after images, inilunsad ang unang atake, Heavenly Sword After Images. Nagkomento si Chang Xiaoxiao mula sa ibaba, sinusuri ang laban, ito ang 9th generation Heavenly Sword na nagpapalabas ng kanyang lakas, sadyang hindi ginagamit ang kanyang pangunahing katawan, hinahamak at pinahihirapan ang kanyang kalaban upang patunayan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Heavenly Sword Sect. Nakatayo sa likod, inutusan ni Lin Yuan ang isa sa kanyang mga clone na sumulong. Habang papalapit ang illusion, naglaho si Yipiang na ikinagulat niya. Ang kanyang figure ay bahagyang lumitaw sa likod niya, nakatalikod. Sumimangot ang illusion, bumubulong, ito. Sa mga stance, hindi na nagulat ang mga manunood. Bumagsak na naman ang Heavenly Sword After Images. Gumawa si Lin Shen ng di mabilang na mga espada at pagkatapos ay idineklara, ito ang Secret Sword Art Infinite Soul Lock. Ngayon ay may masamang ekspresyon siya bago kumpirmahin, tiyak na tamaan ito. Napakabilis, lumipad ang Soul Severing Sword Technique na may di mabilang na sword shadows patungo kay Yipiang. Napakabilis, nasira muli ang arena nang bumagsak ang teknik. Gayunpaman, nang hamupa ang usok, nakatayo pa rin si Yipiang, nagbabasa ng kanyang libro. Panoorin natin ang huling minuto ng laban. Sumigaw si Chang Xiaoxiao, lubos na nagulat, ano ang nangyari? Malinaw na nakatayo lang ang Bookworm Kid, hindi gumagalaw. Paano nakaligtaan ang lahat ng atake ng Heavenly Sword? Mula sa commentary box, pinagsiklap nila ang kanilang mga braso at nagkomento ng obetable, sa totoo lang, lahat ay tumama. Hindi namin alam kung bakit, ngunit hindi umiwas ang Bookworm Kid. Ngunit ang Heavenly Sword ni Lin Yuan ay hindi man lang nadaplisan ang laylayan ng kanyang damit. Ngunit si Lin Shen mismo ay nagsimulang manginig. Maaaring mayroon ng Bookworm Kid na one-time use magical artifact sa kanya. Sumimangot si Lin Yuan, nagngangalit ang kanyang ngipin at sinabi, dalawang sunod-sunod na atake ang nabigo. Dapat dahil underestimate ko siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay sumugod siya at ang kanyang illusion ng sabay, umaawit, Heavenly Sword's tragic song, Sword Burst of Heaven and Earth. Nagpatuloy si Chang Xiaoxiao sa pagkomento para sa mga manunood, ito ang pinakamalakas na area tie of effect attack ng Heavenly Sword Sect. Tiyak na kamatayan. Mga manunood, pakiusap, lumayo sa arena. Isang napakalaking puwersa ang bumaba sa buong arena. Ngumisi si Lin Shen ng mayabang at ngumisi, hindi ka pa rin patay. Hawak ang libro sa harap ni Lin Shen, nagtanong si Yipiang, sabihin mo, bakit hindi mo ginagamit ang Heavenly Sword Saint Body? Gusto laging pag-aralan ng aking disciple ang Heavenly Sword Sect's Technique. Hayaan mong linisin ko muna ang stage para sa iyo, pagkatapos ay maaari kang mag-perform. Pagkatapos ay nag-snap siya ng kanyang mga daliri na ikinagulo ng kanyang kalaban. Agad na sumabog ang iba pang illusions. Pinanood ng mga manunood ng may pagkamangha, nagkomento, sa isang snap lang ng daliri ng Bookworm Kid, direktang pinulbos ang bawat Heavenly Sword clone. Umubo si Yipiang ng dugo at binuksan ang isa pang mata, pagkatapos ay sinabi, bobo ka. Binigyan mo pa ako ng pagkakataon na gamitin ang Heavenly Sword's Sacred Body.
Nakita mo na ba yun dati? Walang nakakaligtas dito. Pagkatapos ay nagsimula siyang igalaw ang kanyang magic, lumikha ng napakaraming sword intent, pumunta ka sa impyerno at magsisi. Sa kanyang malawak na kaalaman, muling nagkomento si Chang Xiaoxiao, Heavenly Sword Sacred Body. Ito ay isang forbidden technique mula sa Heavenly Sword Sect. Ito ay pagpapatawag ng mga blessed sacred swords ng lahat ng henerasyon, pinagsasama sa pinakamalakas na atake. Sunod-sunod na sumugod ang matinding sword intent patungo kay Yi Piang matapos lumapit sa target. Ngunit ang maliit na espada na nagsasama sa mga sacred swords ay nasa itaas. Sa kanyang sirang katawan, mayabang na sinabi ni Lin Chen, ang mamatay sa ilalim ng pinagsamang atake ng lahat ng Heavenly Sword generations ay isang karangalan para sa iyong pangkaraniwang buhay. Tumangala si Yi Piang, napailing, at bamantong hininga ng may paghamak. Anong klaseng basurang espada? Maliit lang ang kayang baguhin, pagkatapos ay ibibigay kay Russo. Pagkatapos ay ginamit lang niya ang isang paa para sipain at durugan ang sword. At ikaw, nakita ang eksenang ito, nanlamig si Lin Yuan, nagulat muli. Itinaas ang kanyang tuhod, sumigaw si Yi Piang, tapos na ang performance. Direkta niyang sinipa ang ibabang bahagi ng katawan ng kabilang partido. Ang hampas na ito ay nagpatahimik sa mga ibon at bubuyog at lahat ng iba pa. Ang mukha ni Lin Yuan ay nagbaluktot sa matinding sakit at sumigaw siya sa sakit. Ngunit ang reaksyon ng iba pa ay takot na takot. Holy crap! Habang hawak ang kanyang mahahalagang bahagi at sinisipa pababa, nakapagsumpa pa rin si Lin Chen. Napakabilis, bumangga siya sa isang pader, lumikha ng malaking pagsabog. Pagkatapos ay hindi tumigil doon at dumaan sa lahat ng mga gusali at sa wakas, nang dumampi sa lupa, gumawa pa siya ng malaking butas. Nakatihaya sa lupa na halos mahiwalay na ang kaluluwa sa kanyang katawan, umiyak si Yu Chen, isang henerasyon ng Heavenly Pride ang namatay sa kamay ng isang bookworm na tulad mo. Hindi ako mapakali. Inanunsyo ni Chang Xiaoxiao, para sa perpektong pagtatapos na ito, ang laban na ito ay talagang kamangha-mangha. Ang pinakamahina na remnant sect ay talagang napigilan ng Heavenly Sword Sect.